billboard kayo sa EDSA? Ayan, meron. Pinaiyak ako ni Direk dun sa last part. Alam niyo, pag dumadaan kami sa market, ni vlogger, nga. Unstoppable! Ayun ba? Ibubuging na kita balo, may crush siya sa akin. Vlog-vlog ka dyan, wala kang mapapala. Kasama natin ang isa rin sa mga members po ng Ilocos Norte Vloggers, mga idol, at syempre, ang very hot na si Pebbles Dison. Bumati ka, Pebbles. Magandang hapon sa inyo lahat. O nga pala, kakatapos lang nung natin, Vloggers Fest nung isang gabi, di ba? Yes. Salamat po sa mga nanood. Ang daming tao, ang saya. Hindi ko akalain na ganun ka pala sumayaw. Ay, parang nakulangan ako, actually. Parang hindi ako nakontento kasi nakahils ako. Ang hirap pala sumayaw na nakahils. Hindi ko pa naibigay yung todo ang sayaw ko doon. Ayun. Nung pinanood ko, parang may kulang pa. So, Okay yun. Okay na yun. Diba? At least ay na-entertain yung mga yung talaga napagod ako dun sa part na yung gigiling ka. Swala la kasi yung yung title ng song na sinayaw ko. Talagang bawat swala lala, gigiling ako. So, bigay todo, tapos naka-heels. Kaya next time gusto ko, naka-flats na ako para talagang lahat, 101%. Tama, di ba? Ibigay ko yung mas pa dun. Si Pebbles kasi, aside sa pagiging vlogger niya, ay isa rin siya naging actress siya. Ay, under indie film ka, di ba? Yes. Indie films. Maraming mga tao ang may iba't ibang opinion tungkol sa indie films. Ano nga ba ang mga bagay na mas maunawaan nila tungkol sa industriya na ito? Pag indie films kasi, short film lang siya, parang like 5 to 15 minutes, ganun lang siya kaiksi. Tapos may makukuha ka ng lesson, andun na dapat lahat. Unlike sa full-length movie, aabutin ng 2 oras yon. Tapos doon nag-i-start yung mga nadi-discover talagang artista. Lahat naman, halos lahat naman. So, paano ka na-discover ni Direk? Direct yun nga, pupunta pandemic noon, after pandemic, na siya dito, na stranded sa Marcos. Tapos nung pauwi na siya, tawag dito, nagpapatulong siya sa kasama ko. Friend ko rin yung kasama niya. So, doon ko siya na-meet. Tapos, yun sabi, baka naman naghahanap kayo ng ng madi-discover dito sa Ilocos. Yun pala, talaga naghahanap siya. Balak niya kunin yung kasama ko. Nung na-meet niya ako, siya na mismo nagsabi sa akin na, pagbalik ko, kunin ko kayo. Gumanon siya. Okay. Yun pala, that was 2000, ano ba? 21. I think 21 kasi 22 yung indie film na ginawa namin. Habang naagaan din ng mga projects, gano'n, hindi ko naasahan kasi na itutuloy talaga ni Direk na kukunin ako. Tapos sabi niya, balik ako dyan, maghanda kayo, ganito yung sasend ko yung script. Sabi niya, gagawa tayo ng indie film. Sabi niya ganito. Tapos, edi go, dapat go ka kasi nga, director yun, siya na nag-aano sa'yo eh. Tapos, diba? eme ka pa. Kaya kahit anong role na pinagawa sa akin, kahit, yun nga, di ba may pagka Viva Max yung dating, tinanggap ko. How did you accept that kind of role? Di ba minsan ang hirap? Parang for example ako, bibigyan ako ng role, ganun. Paano ka nag-decide na parang, okay? Binasa ko yung script, tapos nagugulat na lang ako sa part na yung May medyo, ganon. oo. Tapos, kailangan kailangan i-portray mo yun kasi kasali yun sa paano mo makikita yung lesson ng movie kung hindi mo ipoportray yung bagay din. So, At kailangan saka, ang ganyan kasi is nakikita yung pagka-professionalism ng ng actress or actor, di ba, na they are just doing their job, no? They are just portraying yung role. Yes. But it doesn't mean na ganun ang role Oo, nila. ganun totoo sila. yun. Kasi minsan yung mga iba parang, ganun siya, baka ganun siya. Hindi, di ba? May iba't ibang rin ng mga actor, di ba? Pagpapasukin mo talaga yung industriya na yan, kailangan ma-observe ka sa lahat ng bagay, kung anong klaseng tao yung mga nakapaligid sa'yo, para pag binigyan ka ng role na gano'n, alam mo na kung paano siya ipoportray. Ano naman yung pinaka-empowering na bahagi ng pagiging nasa industriya na ganyan? Anong power? Kasi gusto ko to yung ginagawa ko, kaya parang isa na to sa achievement ko. Yes. Di ba nakita ko may billboard kayo sa EDSA? Ayan! Meron! Sa Green Hills, dun sa Batasan. Billboard sa Shalan. Oo, Para yung apat. naglalagay ng mga product. Ledge billboard. Oo. Soon magkakaroon na dito sa Diyan. Makikita niyo na ako sa Gilbert Bridge. Maglalagay kami dun. Nagkakriticize sila sa mga indie actors, indie films. What's the most unfair criticism you've ever received? Yung mga parang unfair. Madalas hinuhusgahan yung mga ganyang nasa klase ng role, ng movie. Yung kasi pag pinapanood ko sa mga kasama ko, gusto ko malaman kung ano yung feedback. Puro positive naman. Puro positive. Oo. Ay, maganda mag-ganyan. Alam mo yung mga bashers lang siguro, yung mga nainggit. Oo, hindi mo maiwasan meron yung may inggit.
Yes, Gusto and makipagsabawan. have you ever been pressured to do something on camera that you were not comfortable with? How did you handle? Yung parang hindi ka komportable na gawin, na parang may pagkakataon ba na napilitan kang gawin ng isang bagay? Teka muna direct, hindi pa ako ready, na gano'n. Hindi, parang nasa-shock na ako. Ganito, gawin mo. Oh. Ganito, ganyan, ganyan. Tapos, nakaganyan lang ako. Tapos, sige, Direk. Kasi, ayoko gusto ko maging perfect ako sa mata ni Direk. Kasi nga, first na papagawa sa'yo, tapos, eme ka dyan. Wala na. May inis na sa'yo yun. High blood din na. Ako pag gwapo yung ka-eksena ko dyan, kalabit ko, medyo iba-ibayag ko makabashi. Direk, oo, ganun daw siya. Oh. Diba? So, may nawala ka bang kaibigan o relasyon dahil sa trabaho mo? Ay, Bago mo ito tinanggap? wala naman. Wala naman. So, parang nababalanse mo. Pero yun lang kasi, yung kasama ko doon sa indie film, close kami dati. Tapos, yun nga, ang hirap pag may attitude yung tao. Kaya, ano muna. Total si Direk na nag-decide na ano siya, na hindi na siya kasali. So, kahit sa loob ko na parang may makikita kong mali, parang ayokong unahan si Direk na, Direk, ano ba naman yung kasama natin, ganyan, ganyan. Ayoko nang ganun. Gusto ko siya yung makapansin. Yun nga, napansin niya. Siya na rin nagtanggal. Ano ba yung pag mag-shoot, ano ba yung unang ginagawa? Di ba yung mga artista, nag-memorize ba na? Yes. Kunyari next shoot na, ito na, gagawin mo. Ang una nilang pinapagawa, yung pinakamahirap. Na, hindi tuloy-tuloy na gano'n na. Pupunta lang kayo sa isang, kunyari, part 6, gano'n. Tapos, yung unang papagawa niyo, yung pinakamahirap muna. Yung pinakamahirap. Tapos, parang sila mag-edit. Hanggang konti ko, doon na hanggang sa pinakamadali na part, inuuna nila mahirap muna. Ako pina-audition dati, no? May mga script talaga kasi hindi ako nakuha. As in, pero okay lang yan. Gusto kasi nila, kung ano yung nakasulat sa script, yun lang ang sasabihin, huwag mong dagdagan at bawasan. Tapos siya talaga. Ayan. Hanggang ano lang ako, hanggang screen. Hindi ito pwede sa hindi di ba may mga director na gano'n? Yung sa na look, high blood. yung look mo sa camera, may gano'n. Na, ay, hindi siya bagay sa look na to. Gano'n. May look test siya eh. Parang, ito yung tinitignan natin. Gano'n. Ngayon, hindi kumuha sa akin. Char. Abangan mo sa future. Char. At least, di ba? Ayun, hindi lang pala. Ganun pala yung paggawa nila ng So, usually, how long di ba pag gumagawa ng film, how long na parang, gano'ng katagal yung proseso ng pag-shoot, gano'n. Actually, parang one day lang, pero sali na lang natin yung umaga. So, 1.5 Lahat? Yes. Siguro sa isang part lang yun. Lahat na! Parang ang bilis. Siguro magaling kami. Sabi ko, hindi. Basta pag nagustuhan ni Direk, hindi niya napapaulit yun. Pero pag hindi niya nagustuhan paulit-ulit, yung part nga na, yung unang pinakamahirap, siguro 10 beses yung namin. Yung Siguro kasi dahil pag sanay, madali na lang isagawa. Siguro, short kasi sa inyo, di ba? Yung mga short film lang siya. Abot lang siya ng 5 to 15 minutes. Okay. Ganun pala. Saka depende rin kung yung mga locations kasi ng mga shoots, iba-iba. Yes. Kasi minsan yun din yung yung nagpapatagal din kasi kailangan, you need to transfer to other locations din. Hindi rin. Minsan kailangan. Etong ginawa namin, isang location lang yun sa bahay. Ikaw na, Pebbles, halika dito, i-park mo na to, gawin mo na to, ganyan. Abangan mo, Pebbles, si director. Hi, Direk JC Torres, baka naman. Paano mo kay Direk Ray Coloma? yung role niya talaga is hindi lang ganun. Yes. Oo naman. Diba? Pag artista ka, dapat lahat, game ka. Diba? Para flexible, di ba? Ay naku, pag ako in-offer niya, yes, go! Pag in-offer sa'yo, something like Viva Max. Sinong ka-partner? Ganun. Yun ang tanong eh. Ayan, ano ang pinaka-emotional na role na nagawa mo? Paano ka naka-recover mula rito? May naging role ka ba na sobrang naging emotional ka? Na parang umiyak ka talaga? Pinaiyak ako ni Direk sa last part. Ay? Hindi ko na-expect na papaiyakin niya ako. Hindi ko alam na. Nag-prepare na iiyak? Ano ba? Dapat feelin mo dun sa character na yun. Yung Kunyari, mga- totoo yung nangyayari. Kunyari, Kasi- ikaw yun. Na kailangan may tutulong luha talaga. Kailangan. Kung wala Kahit hindi talaga. masyadong tutuloy yung luha, basta yung emotion nakikita sa cam. Oo, diba? Vlogger din si Pebbles, as you Yes. know naman. Alam niyo, pag dumadaan kami sa market, ni vlogger, Ay, di, kung may team song, kasi ang buhay mo bilang vlogger, ano yun? Marami kasi eh. Pero itong latest ang gusto kong sabihin. Na nagre-reflect sa'yo as a vlogger, ganun ba? Unstoppable. Kantay mo nga. I'm unstoppable. Ayun. I'm a Porsche with no brakes. I'm invincible.
Eh na, well, hindi ko na alam. Oh, Baka magkamali tayo. Gusto ko yung lyrics, no? Na parang walang Diba? makakapag-stop. Unstoppable today. Yun. Kinakanta ko yung pag nasa banyo ko. Unstoppable. Oh, diba? Singer din kasi siya. What's the funniest or weirdest comment na na-receive mo sa vlog mo? Funniest? Funniest? Weirdest? Nakakatawa? Meron ba? Ano kasi mga pinasabi nila Meron sa akin? akong napanood na vlog niya ni Balong na ang akala ko kayo na. Yung nakakalong. Ano ba ang real call niyo ni Balongski? Kayo ba? Ibubuging na kita balo, may crush siya sa akin. Siya yung di ba in-interview mo siya noon, tapos hindi niya masabi-sabi kung sinong crush niya. Oo. Di ba ko yun? Kung magiging sikat na vlogger ka, na kilalang kilala ka sa buong mundo or dito sa Pilipinas, kanino ko makikipagpalit? Sa mga, siguro I think alam mo yung mga Kardashians? Yun ang gusto mo, ha? Oo. Talaga? Di ba? Power sila. Ako siguro gusto ko yung sikat na yung mga artista. Feeling. Oo, di ba? Magtatanong ka na, hindi yung pinakamalakasan na pang Hollywood na tayo. Ano yung nagtulong sa'yo para magsimula sa vlog? May specific ba? Alam ko na to eh. Mm. Actually, si Pebbles kasi hindi siya vlogger dati, di ba? Nagtatry-try, pero Try, ang oo. hirap mag-start nang wala kang kasama, hindi nagpapa-inspire sa'yo. Actually, nung nasa vlogger si Spicy nung una siya, kasama siya noon. And then, dun na siya. Parang, nakasa na siya eh. Until sa nagaling na siya magsalita. Actually, nababash ako na like, ay ma, sabihin ko totoo, si mami ko noon, parang against siya, parang vlog-vlog ka dyan, wala kang mapapalag, wag siya sa akin, hindi niya nakikita yung potential ko. Ano yung isang bagay na na hindi nakikita ng viewers mo sa likod ng camera? Isang bagay, Kala nila masaya ka, pero hindi ba? May mga ganun, di ba? Na parang sinasaya niya sa camera sa vlog. marami pa akong hindi napapakita sa cam. Ano kaya yun? Makikita niyo na rin, ako yung kasi yung, gusto ko yung 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 vlog gawin mo muna bago mo i-show sa world, ganun. Si Pebbles is hindi mo rin sinasama family mo. Aman Ay, aman eh. Mahilig din ako mag-surprise. Ano yung bagay na gusto mong improve sa content mo ngayong taon na to? What do you want to improve? Gusto kong pasukin talaga ang charity. Gusto aside- kong mag-share ng blessings. Oh. Kayo na nga abangan nyo. Ano yung isang mensahe na gusto mong ibigay sa mga gustong maging vlogger? Kailangan po, try lang kayo ng try. Start muna kayo sa Reels and then try nyo pa everyday mag-post hanggang gusto nyo pong pag mahaba-haba na yung vlog nyo, pwede na yun. Basta start muna kayo sa Reels, tapos maging, po kayo, magpakatotoo po kayo. Huwag kayong plastic, pakita nyo kung sino kayo, doon kayo mamahalin ng mga tao. Goal ko, bilang vlogger, Oo. yun nga, tumulong, tsaka, syempre international ako, di ba? Hanggang Hollywood na to. Yun ang namin ni Direk. So, abangan nyo po. Follow my page, Pebbles Dizon. Tapos may isa pa po, Pebbles Unofficial. Kasi doon po ako, makikita niyo akong sumayaw. Tsaka, pala kong bumalik sa GeForce. Kasi nag-try na ako nag-GeForce. Madugo yung after mong mag-practice, talagang pawis na, maliligo ka talaga sa pawis. Namimiss ko yun. So, yun, abangan nyo po yung magiging ko. Sayo-sayo natin dyan. Tapos, yun, nagtatry din po ako kaya nga pa-practice ako ng kanta-kanta. Kasi lahat gusto kong pasukin. Tapos, tumunta ako itong OGT na, pumunta ako. bale yun po, abangan nyo po, guys, ang aking magiging movie. PSG ang title, Pambansang Security Guard. Ewan ko bakit yun ang binigay ni Derek. Parang siyang comedy, pero tinanong ko kung ano daw yung drama. So, napipisil po ni Derek na nakasama ko is si Derek Raval, tapos si Maha Salvador, tsaka kung sino pa ang surprise na lang yung iba. Then, eto nga, this year, anytime gagawin namin, may inantay lang kami producer. Then, aside for that, meron na pong gusto makipag-collab sa amin sa Romania. Kasi nakita nila yung isang director sa Romania, nakita niya yung gawa ni Direk na wala siya, natuwa siya, fantasy. Parang siguro baka ganun ang gusto niya rin mangyari, magkakolab kami sa Romania. So, abangan niyo. Ray Coloma. Ray Coloma, ng Team Human. Human International Talent Management and Film Production. O nga pala sa mga gusto mag-artista dyan, lapit lang kayo sa akin, message nyo ako, magkakaroon pala ng workshop, baka gusto nyong mag-workshop kay Direk para May workshop? ma-develop. Pero may bayad, di ba? Yes. Kasi na-try na ni Direk bigay ng, free, as in free. Pero, parang hindi nila sineryoso. Agpabayad ako lahat na next time. Parang hindi nila in-appreciate yung, akala nila, lang, just lang yung si Direk. Hindi nila alam, siya yung multi-awarded international na director. Maraming salamat, Pebbles! Sa 99.5 IFM, ang idol mong FM, Isabela.